Let's have a quick recap po sa ating Beatitudes Part 1. So sabi po sa una, blessed are the poor in spirit. Sabihin natin, poor in spirit. When we say poor in spirit, it means someone who recognizes their complete dependence on God. Someone can be rich, but also poor in spirit. Kapag sinabing poor in spirit, hindi po ito yung mahirap ka. Pwedeng mayaman ka pero poor in spirit ka. Bakit? Kasi anong ibig sabihin ng poor in spirit? Ina-acknowledge mo na kung wala si Lord, kung hindi niya binigay sa iyo yung trabaho mo, wala kang magagawa. Na kung hindi niya binigay sa iyo yung pagpapalang yan, wala tayong magagawa. We do not claim na dahil sa atin kaya meron tayong ganito, kundi dahil sa Panginoon. Sabihin nga natin, dahil sa Panginoon. This is when we realize na kung hindi siya, wala tayong magagawa. Kahit ang ating kaligtasan, kapatid. Ang kailangan lang natin gawin ay maniwala, pero that's it. Wala tayong kinalaman doon sa kaligtasan natin. And sabi doon, anong promise? Yun yung pagpapala. Ngayon, ano yung pangako? Na sabi, for theirs is the kingdom of heaven. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung paghahari ng Panginoon sa'yo. Pangalawa, blessed are those who mourn. So sa lahat ng mga pumasok sa unang pinto, blessed are the poor in spirit, kailangan mo din pumasok sa pangalawang pinto, which is blessed are those who mourn. Ano yung mourning na yon? Yun yung pagluluksa natin sa kasalanan na nakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Na kapag tayo'y tumanggap sa Panginoon, kailangan makaranas ka ng sorrow dahil nalayo tayo ng ating kasalanan, nalayo tayo nito sa Diyos. Amen? At sabi dito, mourn is someone who recognizes that the sin separates us from God. Hindi po ito yung condemnation na kumbaga, nagkamali ako, na kailangan kong parusahan. Hindi. Kundi yung pagkakamali na yon ay nilalayo tayo sa Diyos. Amen? At ano yung pangako ng Panginoon? They will be comforted. Ang pinangako sa atin ng Panginoon literally is our comforter, the Holy Spirit. Palagpakan naman natin ang Panginoon. And He offers forgiveness and hope in suffering. Pangatlo is blessed are the meek. Ang meek, mga kapatid, ay hindi siya yung mahina, kundi actually malakas siya. Pero dahil hindi kaya niyang gawin yung mga bagay, pero dahil hindi kalooban ng Diyos, He willfully submits Himself dun sa kalooban ng Diyos. It's someone who submits under the will of God and does not force, sabihin nga natin, does not force his own free will. Amen? At anong pangako ng Panginoon? They will inherit, not just the heaven, the earth. And as God will reward the humble, not just in heaven, but also here on earth. Lastly, na pinag-aralan natin last week is, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ano po yung ibig sabihin nun? It's someone who does not settle with just what is good. Hindi yung kung ano lang yung mabuti. Kundi kung ano, sabi dito, but someone who is desperate and craving for the things that God craves. Yung nagkikrave ka din dun sa kung ano yung kinikrave ng Panginoon. Kung ano yung tibok ng puso ng Panginoon, yun yung gusto mong magawa. Hindi lang yung basta mabuti. At anong pangako ng Panginoon? For they will be filled. Literal na sinabi ng Panginoon sa John that if you ask anything in my name, anong pangako niya? I will do it. Palapakan naman natin ang Panginoon. Now let's continue the other four ng Beatitude, and this is the Beatitudes Part 2. Amen? Ng Matthew chapter 5. Again, itong Matthew chapter 5, mahaba po ito. So hindi natin siya kayang i-cover ng ilang linggo lang. It has to be, kailangan siyang i-break down ng maayos para ma-i-apply natin sa ating buhay. Verse 7, sabi dito ng Panginoon, blessed are the merciful. Basahin nga natin, ready, 1, 2, 3, go. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Sa Tagalog, mapalad daw ang mga mahabagin, dahil sila din ay kakahabagan. Now, I told you last time, or 2 Sundays ago, na isa sa mga core values ng isang disipulo ng Panginoon. Again, wag lang tayong papayag na mananahan lang tayo sa pagiging mananampalataya.
kundi kailangan mag-level up tayo sa pagiging disipulo. Amen? Na huwag ka lang papayag na basta nananampalataya ka lang. Yes, kailangan yon, but hindi ka lang doon magsistay. Kailangan mong maging disipulo. And ito yung challenge, mga kapatid, sa lahat, na hindi lamang tayo makikinig ngayong Sunday, tas wala tayong gagawin. Mga kapatid, bilang na ang araw ng pagdating ng Panginoon. Malapit na siyang bumalik. And nandito ako, mga kapatid, sa inyong harapan. I'm forcefully preaching the Word of God to you. Bakit? Kasi gusto ko na after this, meron tayong gagawin. I don't want you to leave this church. I don't care kahit konti tayo. I don't care. Yung ayaw magsimba, bahala sila. Amen? Yung gustong makinig kahit sa online, kung sino yung nauuhaw, sila yung pupunuin. At mapalad tayo, mga kapatid, na tayo yung nandito at pinupuno ng Panginoon. Amen? Kaya pero, palapakan natin ng Panginoon. Amen? Now, isa sa mga core value ng pagiging isang disipulo ay ang mercy. Everybody say mercy. Now, growing as a Christian, hindi po ito common sa akin. Hindi na ituro sa atin o hindi madalas binabanggit ang salitang mercy. Amen. Sino po dito nakarinig ng sermon series about mercy? Wala. O siguro nagtatago siya sa ibang word, pero isa sa mga core values at isa sa mga bagay o isa sa mga pintong kailangang pasukin ng isang disipulo ay kailangan maging siyang mahabagin. Sabi po dito, one of the core values na tinuturo sa lahat ng disciples ay mercy o sa Tagalog, kahabagan o pagiging mahabagin. It is expected na ang isang disipulo, amen, again, sino dito ang disipulo sa umagang ito? Kailangan mahabagin ka. Now, let's check ourselves. Matatawag mo kaya yung sarili mong mahabagin? Kasi there are different names that we associate ourselves. For example, ay vegan ako. Hindi mo na kinaklasify yung sarili mo ngayon as kumakain ka ng karne. Ano na yung identity mo? Vegan ka na. Social ka na. Ang mahal ng pagkain mo lagi. Kasi vegan ka na. You identify yourself as vegan. Pero sabi ng Panginoon, if you will identify yourself as a disciple, sabi ng Panginoon, blessed are the merciful. Kailangan mahabagin ka. Let me make it simple. Kailangan marunong kang magpatawad. Now we went from being hungry sa righteousness at being thirsty in righteousness. Sabi ko last time na napakataas na ng pang-apat na Beatitudes. Parang ang hirap na gawin. And yet the next level is actually even higher. That every disciples are commanded to forgive. At ito mga kapatid, nung binabasa ko to, sabi ko, okay, forgive. Sa tingin ko naman nagfo-forgive ako. Sa tingin ko naman, kaya ko yan. Pero kung magiging totoo tayo, napakahirap magpatawad. At minsan iniisip natin na, kaya ko magpatawad. Pero ang totoo, hindi mo siya pinatawad, nilimot mo lang. Hindi mo talaga siya totoong pinatawad. Alam niyo kapag naglilinis tayo, minsan tinatago lang natin sa ilalim ng basahan. Pero ang totoo, nandyan pa rin yung kalat. Kasi ang totoo, hindi mo malimutan at sa tuwing naaalala mo yung nangyari, nasasaktan ka pa rin. Sa tuwing naaalala mo yung nangyari, natitrigger ka pa rin. At lumalabas yung pagiging hindi mo Kristiyano. Bakit? Because you're always triggered with what happened before. And you can't get to move on. Parang hindi ka maka-move on. Kasi ang totoo, hindi ka pa nagpapatawad. Now, bakit mahirap magpatawad? Next slide please. Bakit napakahirap magpatawad? Let me justify. Let me cite first. Pwede bang kumampi muna ako dun sa mga nahihirapan magpatawad? Okay lang? Bakit mahirap magpatawad? Because number one, it challenges our sense of justice. Ang sense of justice, mga kapatid, ay kapag may mali, kailangan ituwid. Kapag may utang, kailangan bayaran. At kapag nagpatawad ka, sabi dito, bago mo mapatawad ng isang tao,
kailangan mong tanggapin, listen to this, very important, kailangan mong tanggapin na lalaya siya kahit hindi niya naibalik yung luha, oras, at yung tiwalang nawala. Lalaya yung tao kahit hindi siya nakapagbayad ng utang. Lalaya yung tao kahit hindi na mabubuhay yung napatay niya. Lalaya yung tao kahit hindi na maibabalik sa'yo yung perang nawala sa'yo. Yun yung ibig sabihin ng bago ka daw makapagpatawad talaga, kailangan you need to come to terms. Kailangan matanggap mo na itong taong to lalaya kahit hindi nakapagbayad. At kung magiging totoo lang tayo mga kapatid, marami sa atin ayaw natin nun. Gusto mong maibalik yung nawala. Gusto mong ma-undo yung hurt. Gusto mo, ayaw mo na, sana hindi nangyari to. Gusto mo siyang saktan, gusto mo siyang gantihan. Bakit? There is a sense of justice in us. Amen? Pangalawa, when we forgive, it requires vulnerability. Okay, vulnerability is a very deep word or very word na hindi natin madalas nagagamit. Itong ibig sabihin ng vulnerability, yung binubuksan mo ulit yung sarili mo. Okay, listen. Sa bawat habag na binibigay, binubuksan natin ang ating sarili sa posibilidad na masaktan muli. Na hindi ka ulit maunawaan o na mapagsamantalahan ka ulit. Kapag pinili mong patawarin ng isang tao, ang totoo niya hindi mo talaga sa totoong mapapatawad hanggat hindi mo ulit binubuksan yung sarili mo sa kanya at maging okay ka doon sa katotohanan pwede kanyang saktan ulit. Parang wala po akong kausap ngayong umaga. Parang wala po akong kausap ngayong umaga. You are opening up yourself na pwede niya akong saktan ulit. Pero hindi mo sa totoong napapatawad hanggat hindi mo binubuksan yung gate ng buhay mo at papasukin mo siya ulit kahit, sabihin natin kahit, pwede kanya ulit saktan. Pwede niya ulit-ulitin yung ginawa niya. Pwede niya ulit gawin yung ginawa niya sa'yo dati. Napakahirap, amen? Now, pangatlo, when we forgive, it demands humility. Let me explain. Bago mo magawang makapagpatawad, kailangan mong magpakumbaba. Now, okay pastor, gets ko naman yan. Medyo, anong tawag doon? Cliché na sa akin yan. Agree? Amen? Parang usual na naririnig ko yan. But let me tell you this revelation. Ang golden rule ay ito. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, yun yung gagawin mo sa kapwa mo. Amen? Now, kailangan magpatawad ka. Yun yung sinasabi ni Lord. Kailangan magpatawad ka. Kasi kapag ikaw naman yung nagkamali, gusto mo din na papatawarin ka din. Hello? Kunwari, si Mar, nasaktan na. Kunwari si Mar, binetray niya yung trust ko. Galit ako sa kanya, for example. Now, kailangan ko daw siyang patawarin kasi kapag ako naman yung nagkasala, gusto ko din na patatawarin din ako. Amen? Now, unfair yun. Kasi hindi naman ako yung nagkamali. Siya yung nagkamali. Siya yung nagkamali. Ako yung biktima dito. Naintindihan po nating lahat? Ako yung nasaktan. Hindi nyo alam kung ano yung ginawa niya sa akin. Hindi nyo alam kung gaano kasakit yung sinabi niya sa akin. And hindi mo daw totoong mapapatawad yung isang tao kapag ikaw lagi yung nauuna. At kapag nagpatawad, kapag nagpakumbaba ka, parang nasa pila mga kapatid, papaunahin mo sila sa pila bago ikaw. At ito mga kapatid, sino po dito yung mahilig magpasingit sa pila? yung kapag nakapila ka, tapos may nakita kang kaibigan, dito ka. Okay? Kunwari, number 3 ka sa linya, may number 4, number 5, number 6, number 7. Nakita mo yung friend mo, dito ka, haba ng pila, dito ka. Na ikaw na number 3, papayag kang, kumbaga, kaya mo siya papasingitin kasi ganito yung dahilan natin. Number 3 ako, papayag ako na maging number 4 na lang ako para yung kaibigan ko maging number 3. Now, kung ikaw lang yung nakapila, okay lang yun.
Pero ang totoo, may nakapilang number 4, number 5, number 6, na magiging number 5 na sila. Uurong din sila. Hindi naman sila pumayag dun sa gusto mo. Ganito ang tamang pagpapasingit. Pag may pinasingit ka, sila yung papalit pumapayag ka na sila yung papalit sa pwesto mo. Tas ikaw naman yung pupunta dun sa dulo. Yun ang tamang pagpapasingit, mga kapatid. Yun ang Kristiyanong pagpapasingit. Okay? Kaya kapag hindi ka papayag sa ganon, hindi ka dapat nagpapasingit. Kasi mga kapatid, ganon ang pagpapatawad. Yung uunahin mo yung kapakanan ng iba, tapos ihuhuli mo yung sarili mo. Now, ito yung sign na hindi ka pa talaga totoong nagpapatawad kapag hindi ka pa nakakaramdam ng pagmamahal dun sa nakagawa sa'yo ng mali. Hanggat hindi ka naaawa sa kanya. Hanggat ang importante pa rin sa'yo yung nasaktan ka. Pinagtiwalaan ko siya eh. Gumastos ako ng malaki. Binild ko yung business na yon. At hanggat ganun ka pa rin kapatid, immature ka pang Kristiyano. And I'm not saying na hindi totoo yung nararamdaman mo. Totoo yan. Pero para maranasan mo yung pagpasok sa pintong ito, kailangan you have to come to terms na sila yung mauuna, hindi ikaw. Napakabigat na. Sabi po dito mga kapatid, sa Hebrew, ang word na mercy is, yung blessed is the merciful for they shall be shown mercy. Sa Hebrew po is ashrei ha rakamanim kihem yerukamu. Yung rakamanim na nandyan mga kapatid, yun yung word na ang ibig sabihin ay merciful. Sabihin nga natin rakamanim. Now there's another word that sounds like at always na-associate sa word na merciful. Ang word na yon ay rekem. Yung merciful is rakamanim. Rakamanim, yung word na, merong isang word na tinatawag na rekem. And you know what that word is? It's womb. Sinapupunan. Na kapag nagpapatawad daw ang isang tao, kung totoong nagpapatawad na tao, para siya, hinahalin tulad siya sa sinapupunan. Now, how is being merciful, bakit siya connected sa womb o sa sinapupunan? Sabi dito, a womb or sinapupunan, ang sinapupunan ang itinaturing na pinakamapag-aruga at na pinakaligtas na lugar sa karanasan ng tao. Dito nagsisimula ang buhay, iniingatan at pinapangalagaan ng ina. Now, so sa sinapupunan, ano nangyari? Okay. So makinig na lang kayo. Now, sa sinapupunan, inaasahan po na yung ina o yung nagdadala ng bata ay aalagaan yung bata sa oras na na pinakamahina ito. Kasi yung batang nandun sa loob, wala yang laban. Kaya meron siyang nanay kasi po ang kailangan niyang protektahan yung batang nandun. Naintindihan? Now, yung sa sinapupunan inaasahan na ang ina ay mamahalin yung sanggol. The mother is expected to love that child, and listen to this, kahit wala pa siyang ginagawang mabuti sa buhay niya. Yung love ng mother dun sa child ay hindi nakadepende sa tama o mali niyang ginawa. Pero kailangan mahal niya yung nandun sa loob. Now, let me connect it to you. Na ang pagpapatawad daw ay parang dinadala mo yung taong nagkamali sa sarili mong sinapupunan. Now, halimbawa, yung taong nagkamali sa'yo, nasa sinapupunan mo, marami dito magpapa-abort. Marami dito, andyan ka pala, sige. Ha? CS na lang na. CS, tapos biglang hiwain yung hindi. Amen. Marami sa atin magpapa-abort. Alam niyo po kung bakit ayaw ng Diyos ng abortion? Kasi pinapatay natin yung tao na dapat inaalagaan natin. At kapag pinatay mo yung batang sanggol na nasa loob, parang kinakalimutan mo na once in your day, ikaw yung nandun, pero inalagaan ka.
Tapos ikaw naman ngayon na binigyan ka ng chance, papatayin mo na nandun. Nakakalimutan mo ba na ikaw pinatawad ka? Tapos ngayon hindi ka magpapatawad? Palagpakan natin ang Panginoon. That's why the word womb is connected to the word being merciful. Na mga kapatid, hindi ko alam kung anong nangyari nung nakaraan. But you need to let it go. And you need to forgive. Hindi nakabase sa maganda o maling ginawa nung taong yun, yung pagpapatawad mo. Pero sabi dito, anong pangako ng Panginoon? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Na habang mas nagpapatawad tayo, mas lalo nating naiintindihan na ang ating pangangailangan na tayo din kailangan din nating patawarin. Na tayo din marami din tayong pagkakamali. Na tayo marami din tayong pagkukulang. At sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Kung meron daw tampo yung isa sa isa, kung merong kasalanan yung isa sa isa, sabi ng Panginoon, magbuhatan kayo ng mali. Hindi sa kanya lahat ng sisi. Magbuhatan daw tayo ng mali. At ano sabi? At magpatawaran tayo. Sabi dito, forgive as the Lord forgave you. It is a reminder na ang standard ng Panginoon ay pagpapatawad. That God's mercy, na makakapagpatawad tayo dahil pinatawad tayo ng Panginoon. Luke chapter 6 verse 37, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Na ang measure daw na kung paano tayo papatawarin sa kasalanan natin ay yung tayo din nagpatawad tayo sa iba. Amen? Kaya anong challenge na sa atin ng Panginoon? Ano yung pagsubok? So lagi natin tandaan, laging tatlo yan. Pagpapala, pangako, at pagsubok. Ano yung pagsubok? Ano yung challenge sa atin ng Panginoon? Sino ang inilalagay ng Diyos sa puso mo na patawarin? At hindi lang doon nagtatapos. Kahit masakit pa rin. Sino ang hindi mo pa rin lubos na napapatawad hanggang ngayon? May sugat ba sa puso mo na hindi pa rin ganap na naghihilom dahil hindi mo pa napapatawad ang isang tao? Now again, I don't want you to take these questions lightly. Gusto kong i-examine natin ang ating buhay dito sa mga tanong na ito. Pangalawa mga kapatid, bibilisan ko na lang po ito, doon lang ako nagtagal. Pero, blessed are the pure in heart, for they will see God. Ano daw yung pagpapala? Pure in heart. Everybody say, pure in heart. Pure in heart. Now, dati mga kapatid, in-explain ko po sa inyo na bago makapasok ang isang pare doon sa Holies of Holies, kailangan maliligo siya. 7 beses, hindi lang isa. 7 beses siyang maliligo at kailangan yung damit niya bagong palit. Bakit? Kasi kailangan outwardly or ceremonially, kailangan malinis ang isang tao. Now, sabi dito ng Panginoon na hindi lang daw tayo dapat outwardly malinis, kundi ang requirement ng Panginoon, blessed are the pure, hindi lang sa panlabas, kundi sa panloob, pure in heart. Sabi dito, pure in heart refers to those whose inner lives are clean, sincere, undivided in devotion to God. It's not just moral behavior na maganda lang yung asal mo sa harap ng maraming tao, pero ito yung kondisyon ng kaluluwa mo sa harapan ng Panginoon. In short mga kapatid, kabanalang hindi lang panlabas. Yung nire-require ang pang-anim na pintong kailangan pasukin ng isang disipulo mga kapatid ay kabanalan. Na tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. And I'm gonna tell you right now, and I'm gonna be bold in this. Hindi tayo mga disipulo ng Diyos, hindi nagsasayaw sa harapan ng TikTok na halos hubot-hubad ka na.
Hindi tayo nag-Halloween. No, this is serious, mga kapatid. The reason why some of your kids are sick ay dahil ine-entertain mo yung spirito ng kaaway na sa isang araw sineselebrate ng buong tao, ng lahat ng tao, hindi ko alam kung bakit. Nagkakaroon kayo ng exorcism, pinapalayas yung mga demonyo, tapos meron kayo isang araw na pinapapasok nyo siya. Kaya mga disipulo ng Diyos, hindi tayo nag-Halloween. Hindi tayo nagpapatawas. Nagtatawas tayo eh. Mga kapatid, malalaman mong disipulo kapag may... Ay, disipulo to. Lilinawin ko lang po, okay? Magtatawas po sa kilikili. Pero kapag may sakit, hindi po tayo nagpapahilot, hindi tayo nagpapatawas, hindi tayo nagpapabasa ng palad, hindi tayo nagpapahula. And let me be clear, mga kapatid, hindi natin ginagawa yung kung anong ginagawa ng sanlibutan. Hindi nagpapakulam, hindi nagpapaalbularyo. Yeah. Okay, yung hilot po, okay, i-clear din po natin, okay? Yung hilot na may dasal, yung may binubulong sa habang hinihilot ka, hindi natin ginagawa yan. Pero nagpapaspa po tayo. Magandang business po yan. Amen? Mga Kristiyan, mga disipulo, kailangan makita sa atin yung distinction ng isang Kristiyano, ng isang disipulo sa mga hindi mananampalataya ng Panginoon. Mga disipulo, hindi na tayo nagmumura. Hindi na kahit yung GAGI o yung o kaya yung putik, minsan sinasabi mo na lang na putik kasi ang totoo, magmumura ka na sana doon. Hello? At hindi naman porke na yun pa rin yung struggle mo, hindi ka na welcome. Pero mga kapatid, we have to make it clear na ang isang disipulo ay dapat pumasok sa pinto ng kabanalan. Na meron dapat tayong standard sa ating sarili. Church, hindi dapat tayo nagkikiss o hindi dapat tayo nagsisex before marriage. And I know, alam ko, ginawa ko po yun. Nagkamali ako doon at ayokong daanan niya ng marami sa inyo, ng kahit sino sa inyo. Na halos masira yung pamilya ko, na halos hindi ko ma-enjoy yung nai-enjoy ko ngayon na buo kaming pamilya, na nagsasama-sama kami dahil lang sa isang kasalanan na matagal kong pinaglabanan at tinago ko sa sarili ko. Kahit naglilingkod na ako sa Panginoon. Mga kapatid, it's time to declare war against the world. Na hindi tayo makikiayon sa kanila. Mahal natin ang mga bakla. Mahal natin sila. Mahal natin ang mga kulto. Mahal natin sila, mga kapatid. Pero kapag tinanong tayo kung pupunta pa sa langit ang bakla, sasabihin natin hindi. Kasi hindi talaga. Dahil ang tanging daan lang at tanging katotohanan at tanging buhay lang, walang iba kundi si Kristo. Siya lang ang dahilan kung bakit pupunta tayo sa langit. Hindi dahil nagsisimba ka. Kasi kahit pagsisimba mo, hindi ka dadalhin sa langit niyan. Kailangan tayo bilang mga disipulo, mga kapatid, maalam tayo. Paano ka magiging maalam kung lagi ka nagbababad sa social media, lagi ang kaharap mo yung cellphone mo, ni hindi ka nagbabasa ng yung ng salita ng Diyos, hindi ka na nagsispend time sa Kanya. Tapos tinatawag natin yung sarili nating disipulo. Ngayon ang iba sa atin, hindi na lang ako magdidisipulo, mali yung kaisipan mo doon. Kailangan mas gawin mo palalo yung mga bagay na ginagawa ng disipulo kasi hindi mo siya ginagawa. Hello? Amen? Sabi mga kapatid, kabanalang hindi lang panlabas, kundi we are not just ceremonially clean, but we also need to be spiritually clean.
Amen? Hebrews chapter 12, verse 14. Make every effort to live in peace with everybody and, ano daw? Make every effort, hindi lang to live in peace, but make every effort to be, to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Pag wala daw yung kabanalan na yan, kapatid, hindi natin makikita ang Diyos. Hindi lang sa literal na makikita mo ang Diyos sa langit, kundi, mga kapatid, tingnan niyo po, kapag nag-i-indulge tayo sa kasalanan, mas hindi mo nakikita si Lord sa buhay mo. Amen? Mas hindi mo na-appreciate yung bawat hiningang meron ka. Mas malungkot ka pag gising mo ng umaga. Bakit? Kasi merong kasalanan. Kaya hindi mo na siya nakikita sa mga bagay na dati nakikita mo siya. Hindi ka na naiiyak sa mga bagay na pag narinig mo dati, naiiyak ka na agad. Pero ngayon, matigas na yung puso mo. Bakit? Kasi pinapasok mo yung kasalanan. At hindi ka kinokondem ng Panginoon dahil may kasalanan ka, pero gusto niyang alisin natin yun sa buhay natin kasi nilalayo tayo noon sa relasyon natin sa Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating Diyos na buhay. 2 Corinthians 6 verse 17, therefore, come out from them. Lumayo daw tayo sa kanila. O huwag tayong makiayon sa kanila and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Now, let me be clear, kasi kanina ba pinapaano sa akin ng Panginoon ito? Pastor, ang Kristiyano ba dapat nagbe-bathing suit o hindi? Kapatid, hindi. Kasi ang dahilan natin madalas, pastor, sinusuot ko naman to sa beach. Ang problema, nagpicture ka. Yung picture na yun, hindi lang yung sa beach tinitingnan. Yung picture na yung tiningnan ng isang lalaki sa sala niya at nagkasala na siya dahil dun sa picture mo na nasa beach ka nga, pero nagpicture ka kasi. Yes, sa beach siya sinusuot, okay lang din naman. Okay, kung kayo lang dalawa mag-asawa, sige, mag-bathing suit, kahit tanggalin mo na nga yun, okay lang eh. Kasi asawa mo na yan. Pero kung ipapakita mo sa buong mundo, yung bawat guhit mo, mga ano yung tawag doon? Stretch marks mo. Amen? Kailangan maging maayos tayo. Hindi na ginagawa ng isang Kristiyano yan. Kung meron, lalo pat Kristiyano ka, imagine this mga kapatid pupunta ka sa isang lugar, magpipreach ka, tapos kahit nasa beach ka pa, tapos naka-bathing suit, kasi tingin mo pa paniwalaan kang Kristiyano? Kahit pa mag-share ka ng Word of God, kahit pa kakanta ka, hindi ka papaniwalaan. Bakit? Kasi kamukha mo yung sanlibutan. And let me just clear this mga kapatid. Sabi ng Panginoon, come out of them. Huwag tayong makiayon sa kanila and be separate. James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come to you. Anong instruction ng Panginoon? Wash your hands. Linisin natin ang ating mga kamay. You sinners, and purify your heart. You double-minded. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 6, just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Kaya sinabi yan ng Panginoon mga kapatid, hindi dahil parang ganito. Nagpapiano ako, tapos biglang uutusan ko si Moira na magpiano ka ng katulad ko ng kung paano ako nagpapiano. Parang pinipwersa ko siya na magpiano ng kung gaano ako kasanay magpiano, tapos i-expect ko na magpiano siya ng ganon. Amen? Usually, ganon yung tingin natin dito, pero hindi mga kapatid. Itong be holy because I am holy ay parang teacher na sinasabi ito sa kanyang estudyante na inilagay ko na sa iyo yan, tinuro ko na sa iyo yan, now show me, be holy. Kasi nilagay na yan sa iyo ng Diyos, yung pagiging holy. What do I mean? Sabi kasi ng Job chapter 9 verse 2, how can a man be made righteous before God? Paano daw tayo nagiging banal sa harapan ng Panginoon? Ano yung pangako ng Diyos? Sabi, blessed are the pure in heart,
for they will see God. Paano natin makita ang Diyos? Kasi siya yung dahilan kung bakit tayo nagiging banal. Ganito ang kabanalan, mga kapatid. Hindi yung dahil malinis ka, kundi dahil merong isang malinis na nagtago na pumunta sa harapan mo. Kaya every time tinitingnan ka ng Diyos, ang nakikita ay yung kalinisan ng Diyos, hindi yung karumihan mo. At sabi dito, ang kabanalan natin ay nagmumula kay Kristo. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 8 to 9, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Ito yung sinasabi dito ni Pablo, na lahat daw ng bagay ginawa niya na para maging banal. Bakit? Kasi dati siyang iskriba, dati siyang pariseyo. Anong ginagawa niya? Anong pastime niya? Pagiging banal. Ginagawa niya lahat ng nasa law. Pinapractice niya lahat ng nasa law. Pero anong sabi niya? I consider them garbage. Lahat ng lahat ng yun, kumbaga, wala yun sabi dito, I consider them garbage that I may gain Christ. Ang totoong dahilan kung bakit tayo nagiging banal ay si Kristo. Ngayon, dahil niligtas na tayo ni Kristo, nakakahiya na magpapatuloy ka pa rin sa kasalanang ginagawa mo. Kaya dahil sa kahabagan ng Diyos, kaya tayo nagbago. That night when I sinned, nalaman na ng mga tao yung kasalanan ng ginagawa ko, pumunta ako kay Bishop Glenn. For one reason, gusto ko na mag-quit bilang pastor. Nasasabihin ko lang sa kanya, Pastor, ito po yung kasalanan ko. Hindi nyo na kailangan magsalita. Gusto ko nang bumaba. Gusto ko na mag-resign bilang pastor ng JTG Cainta. I was waiting for a punishment. I was waiting for a judgment, a verdict, na okay, sige, tanggal ka na, makakaalis ka na, you can pack up your things, last day mo na ngayon bilang pastor. But instead of judgment, I found the grace of God. Yung kahabagan ng Diyos na hindi ako karapat-dapat, na ang karapat-dapat para sa akin ay kaparusahan, pero ang natanggap ko sa Diyos ay kahabagan. Yun yung pangako sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos, siya yung ating kalinisan. Now, what am I trying to say? Yes, I'm preaching yung kabanalan, pero kung hanggang ngayon, kapatid, ay nasa kasalanan ka pa rin, hindi yung paggawa mo ng mabuti yung nakakapagbabanal sa'yo. Yan ay resulta lamang ng kung sinong tinanggap mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating kabanalan. Now, sabi po dito mga kapatid, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own. Hindi yung sarili kong kabanalan that comes from the law, but that which is through faith in Christ. The righteousness that come from God on the basis of faith. Yung pananampalataya. Psalms chapter 24 verse 3 to 5. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His place? He who has a clean hand and a pure heart. Yes, lahat ng mga tumatayo dito sa harapan, lahat ng mga kailangan malinis ang ating mga kamay, malinis ang ating puso. Amen? Kailangan hindi tayo namumuhay ng katulad ng kung paano namumuhay ang mundo. Pero bakit? Paano tayo darating sa point na yon? Hindi dahil sa sarili nating gawa, mga kapatid, kundi dahil niligtas tayo ng Diyos. Kinahabagan niya tayo, kaya naman nakakahiya. Nakakahiya na. Kinahabagan ka na, tapos maglulublob ka pa rin sa putikan. Parang ganito yun, mga kapatid. Pinapasok tayo sa bahay ng Diyos, marumi, pulubi. Anong ginawa ng Diyos? Nilinis niya tayo, niliguan niya tayo. Tapos hindi ka pa rin maliligo araw-araw. Tapos magbababad ka ulit sa putikan. Sabihin mo nga sa katabi, hindi na bagay. Bakit? Kasi nilinis ka na ng Diyos. Pinapasok ka na sa bahay ng libre at binayaran ng Diyos. Hindi libre, binayaran ng Diyos ng buhay niya. Amen? Sabi dito,
He was clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord and the righteousness from God, hindi from works, from God of his salvation. It always goes back to Jesus Christ. Laging sa Diyos, laging kay Kristo, lahat ng papuri. Laging kay Kristo, lahat ng pasasalamat. Amen? Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, gustong-gusto ko tong verse na to. And then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. And I will cleanse you from all filthiness, from all your idols. I will give you a new heart. Ang Diyos yung magbibigay sa atin. Hindi tayo yung gagawa. Siya yung magbibigay sa atin ng puso na marunong sumunod. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Nakakatawa yung dulo, mga kapatid. Sabi ng Diyos, tatanggalin ko yung puso mo ngayon na sinungaling, na mapangalunya, na pusong bato, na hindi marunong sumunod sa akin. Anong pangako ng Diyos? Tatanggalin niya yon. Tapos papalitan niya daw ng puso na masunurin sa Kanya. Then, saka ka palang daw, saka mo palang ikikip yung commandments niya and do them. Nakakatuwa si Lord. Sobra, grabe. Ano yung pagsubok sa atin? Anong challenge ng Panginoon? Saang parte ng buhay mo ang alam mong napapalayo, ang alam mong nagpapalayo sa'yo sa kabanalan? Anong parte ng buhay mo ang alam mong kailangan mong isuko sa Panginoon? Ang alam mong kailangan, Lord, I'm trading my sorrows. I'm trading my heart. Lord, I'm trading my heart for yours. Pangatlo, mga kapatid, blessed are the peacemakers. Lapit na po tayo matapos. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Now, peacemakers. Sino po dito ang madalas? Siya yung nasa gitna ng dalawang nag-aaway. Tapos siya yung, wait lang, huwag kayo mag-aaway, ganyan. Okay, yan daw po ang peacemaker. Amen. Naturally, peacemaker. The Greek word for peacemakers is erenopoioi, which means that those who make peace. O yun daw yung nagpapag-isa. O basta nagkokos siya ng peace. Nagbibigay ng kapayapaan. To those who, not just those who avoid conflict, hindi lang daw yung umiiwas sa gulo, but those who actively work to bring harmony where there is division. Ito yung sinasabing peacemaker, mga kapatid. Hindi lang siya yung umaawa tayo, huwag kayong mag-away. Hindi, huwag kayong mag-away. Ito yung ginagawa ng peacemaker. O ano ba problema mo? Ganito siya. O, sabi nito, ganito ka daw. O bakit ka daw ganyan? Okay, kasi kaya naman daw pala niya ginagawang ganon, kasi ganito daw. So okay na kayo. Yan ang peacemaker. Hindi lang siya basta umaawat sa away, kundi he actively works. Meron siyang ginagawa para mapagbati yung dalawa. Now, spiritually, what does this mean? Peacemakers are the ones who reconcile. Ito yung dalawang party na to. The lost and God. Sila daw who actively works to make peace between those sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, na makilala nila ang Diyos sa buhay nila. Sabi po dito, they are the witnesses. Disciples are expected to be able to share their faith. Share their faith with someone else na hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi naman sinabi yan sa Bible, Pastor. Ito sa 2 Chronicles chapter 5 verse 18 to 20. And all of this is a gift from God. Yung kaligtasan na meron tayo, ito yung regalo ng Panginoon, who brought us back to Himself through Christ.
Now, and God has given us. Kasi ang totoo, tayo din ay kalaban ng Diyos dati, pero binalik tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, tayong mga disipulo, sabi na dito, and God has given us the task of reconciling people to Him. Yun yung pang-pitong pinto, mga kapatid. It is the door of preaching the gospel. It is the door of sharing your faith. Na ang isang disipulo, mga kapatid, kagaya sinabi ni Kuya Alejandro kanina, you are expected to teach what you know and to share the hope na meron ka. Hindi pinag-uusapan kung ikaw ay, inverte yung naisip ko, introvert. Kung ikaw ay parang lagi ka mapag-isa o hindi ka magaling magsalita, hindi po kinukonsider kasi ang totoo, lahat tayo merong ganong kakayahan. At sabi po dito, for God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. Yun yung peacemaker na sinasabi ng Panginoon. So we are Christ ambassador. Naalala ko tuloy isang anniversary natin, ang title natin siya is Represent. Why? Because we represent God sa buhay ng mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Ang pinapagbati po natin dito, mga kapatid, ay yung mga taong nalayo sa Diyos. At sinasabi natin sa kanila na bumalik kayo sa Panginoon, na hindi pa huli ang lahat. Romans chapter 1 verse 6 to 17, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews and then to the Gentiles. For the gospel of the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Itong gospel, mga kapatid, na sinishare natin, ay tinatanggap po natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi yung magbabago muna sila bago sila tatanggap sa Panginoon. Kundi ano yung mauuna? Pananampalataya. Bago yung pagbabago. Madalas kasi nahanap natin agad sa tao yung pagbabago. Paano siya magbabago kung hindi niya kilala si Kristo sa buhay niya? Kaya siya ganyan, kaya siya adik, kaya siya magnanakaw, kaya siya bakla, kaya siya to. Kasi hindi pa nakakilala sa Panginoon. Natural magmumura yan. Natural maninigarilyo yan sa harapan mo. Natural bubugahan ka niya ng usok. Natural aayain ka niya na mag-shot. Kasi makasalanan pa. Pero ang kailangan nila ay makilala si Kristo sa buhay nila. At hayaan si Kristo ang gumawa sa buhay nila, saka sila magbabago gaya ng nangyari sa atin. Hindi naman tayo nagbago agad. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka naman ganyan dati manamit. Ngayon ka na lang natuto magbistita. Dati naka-shorts ka, naka-sombrero ka pa, tapos jejemon ka dati. Pero ngayon, ang ganda-ganda mo, nakapalda ka na. Amen? Amen. Anong pangako ng Panginoon sa mga peacemakers? Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Ano yung palakpakan naman natin ng Panginoon? Now listen to this. Okay. Ang pangako ng Diyos ay yung identity mo. Now, okay, baka malito po kayo kasi hindi ba kaya tayo nagiging child of God dahil sa pananampalataya natin, hindi dahil sa pagpipreach natin? Now, let me differentiate that, mga kapatid, na tayo ay binigyan ng karapatan. Tayo sa mag-i-skip ako, John chapter 1 verse 12. But to all who did receive Him, Jesus, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo ay may karapatan. Sabihin natin karapatan. Mayroon tayong karapatan sa pagiging anak ng Diyos. Now, pwedeng meron kang karapatan, pero hindi ka umaastang para kang anak ng Diyos. Saka ka lang daw magmumukhang anak ng Diyos kapag peacemaker ka. Saka kumbaga ang sinasabi po dito, ang bunga dapat ng kaligtasang binigay sa'yo ay yung may share mo din yun sa iba.
na hindi ka lang daw dapat magbubutas ng bangko sa upuan sa church, kundi you are expected to share the hope na natanggap mo mula sa Panginoon. And I want to take this time, mga kapatid, to challenge you na sumama po kayo sa amin sa Church in the Wild. Sumama po kayo sa amin sa Conquering Kainta na ginagawa natin, mga kapatid, kasi doon may exercise natin itong pintuang ito, yung pagpasok sa pintuang ito. Alam niyo po, sa Church in the Wild natin, nagawa na natin siya sa sitio ng Balanti. Palapakan naman po natin ang Panginoon. Ako po, mga kapatid, after nung araw na yun, sobrang saya ko lang. Sobrang fulfilled ko lang. At sa kabila nun, half ng puso ko, humihingi ako ng tawad sa Panginoon kasi ngayon ko lang to nagawa. Ngayong alam ko na matagal na itong pinapagawa sa akin ng Panginoon. Ngayon ko lang siya nagawa. But when I did it at last, my heart was so full na kahit gabing-gabi na, and usually ang Sunday nights namin ay either manonood kami ng misis ko ng movie, o pupunta kami ng SM, o magmamasyal kami. Usually me time ang Sunday, pero that time nagpagal tayo, nagbuhat tayo ng mga gamit, but I was so fulfilled na hindi ko naisip yung pagod ko sa araw na yun. Bakit? Because that's what you are made to do. Mga kapatid, kahit hindi ka masyado nag-share, doon sa Church in the Wild natin, pwede ka mag-share ng nakamay ka. Pwede ka din mag-share habang namimigay ka lang ng tracts. Kapatid, anong pwede ko ipanalangin sa'yo ngayon? Papanalangin ka niya, tapos bigla siya mag-open sa'yo, saka mo i-share. Kapatid, nangyari din yan sa akin. Nangyari din yan sa akin at ganito ginawa ko. Ganito ako binago ng Panginoon. You should be able to teach, and kailangan magawa mong maikwento yung ginawa sa'yo ng Diyos at kung paano Kanya binago. Mga kapatid, para tayong mga artista na hindi natin alam yung linya sa pelikula. Na may gagampanan ka pero hindi mo alam yung script mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang sabihin yung pagbabago na ginawa sa'yo ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano ikikwento yung transformation na ginawa sa'yo ng Panginoon. Church, please, I know overtime na tayo, pero please bear with this. Gusto kong maging handa tayo. Aanhin natin na uuwi tayo ng maaga, pero yung kaluluwa natin, ganun pa rin. Aanhin natin na kakain tayo ngayon, pero hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Listen, assignment sa bawat isa, isulat mo yung Jesus story mo. Kung paano ka binago ng Diyos, kung ano ka dati, and listen to this, pag-isipan mo kung paano mo siya ikikwento sa tao. Yun lang. Hindi yung kwento ng ibang tao, yung sarili mong kwento. Ano ka dati at anong naranasan mo sa Panginoon? Anong pagsubok? Anong challenge, mga kapatid? Have you shared your faith? Kaya mo ba ikwento kahit kanino kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo at kung paano Kanya binago? Amen? Lastly, at dito na po tayo magtatapos. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Mga kapatid, ang pinakahuling pinto, and this is the most glorious door a disciple can ever enter to, is to die for Christ. To be willing na magsakripisyo para sa Panginoon. This is, I think, by far, the biggest medal, kung may medal man, na pwede kang magkaroon. At yung pinaka-glorious na pintuan, pwede mong mapasok. Pinasok to ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Bakit? Kasi buhay at kamatayan yung kapalit nung paghindi nila sa hari. Napaka-regular
singular na lang ng kwentong yun para sa atin. Hindi natin nare-realize, ikamamatay nila yung pagtayo nila para sa katotohanan. Ito'y pintuang pinasok ni Daniel. Nung pinapasok siya doon sa lion's den, we just thought of it as children's story. Pero ang totoo mga kapatid, buhay yun. Ikamamatay niya yun. Pero mga kapatid, dahil sa katotohanan meron tayo, pinagpala daw ang isang taong aalipustahin, mumurahin, pagagalitan, mahihirapan siya, you will be persecuted because of Jesus. Mga kapatid, kung papanoorin niyo po yung balita, napakaraming namamatay sa Africa ng mga Kristiyano, pinapatay sila. At kinakailan ng gobyerno nila na may nangyayaring pagpatay sa maraming Kristiyano. Kahit sa video makikita mo, nakahilera sila, napakarami. Lahat namatay sila mga Kristiyano at pinatay sila dahil Kristiyano sila. At hanggang ngayon, kinakaila ng gobyerno nila na walang nangyayaring ganyan. Hindi totoo yan. Ito ay pintuang pinasok ni Queen Esther na ikamamatay niya kung pupunta siya dun sa hari nang hindi siya pinapatawag. At mga kapatid, ito'y pintuang kailangan ding pasukin ng lahat ng mga taong tinatawag niya ang sarili niya ay disipulo. Let me just tell you na lahat ng mga naging disipulo ng Panginoon ay hindi magandang naging kamatayan. Sabi ng John chapter 15 verse 20, alalahanin niyo ang sinasabi kong ito. Walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Look at all the street preachers na binabato, pinapahiya, hinuhuli, pinagtutulungan, pinagkakaisahan, dahil lang sinasabi nila yung katotohanan at yung pag-asang meron sa ating Panginoong Hesus. Sabi nila, kung inusig ako, uusigin din kayo. Kung sinunod nila ang aking sinasabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Romans chapter 8 verse 35 to 17, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. As written, for your sake we face death all day long. Para sa Panginoon, lagi silang napapahamak araw-araw. Ganon nagsimula ang unang church. Tayo mga kapatid, ang kailangan lang nating danasin ngayon, pamamahiya ng ibang tao. Diyos ka pa, born again ka pa. Okay lang kami, we're fine. Hindi namin kailangan si Jesus, sa'yo na yung Diyos mo. Tapos kapag hindi ka supporter ng mga bagay na hindi pang-Kristiyano, pagtatawanan ka pa ng mga tao kahit ng mga malalapit na tao sa'yo. Pero anong pangako ng Panginoon? 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Sa totoo lang mga kapatid, natatakot ako every time lalabas tayo para mag-church in the wild, kasi pwedeng mangyari sa atin yung nangyari sa lahat ng mga martir. Natatakot ako sa totoo lang, kasi kahit may permit tayo, ang buhay natin laging at stake sa mga taong hindi maayos ang pag-iisip at mga taong ayaw tumanggap sa Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, we have to come to terms na mas mahalaga ang gagawin ng Diyos. Mas mahalaga yung buhay na meron ang Diyos para sa bayan ng kainta, kahit na ng sarili nating kapakanan at buhay.
Although, lagi nating gagawin na every time lalabas tayo, we have to pray. We have to kailangan mag-prayer warrior tayo. Ilaban natin sa panalangin na, Lord, always keep us safe. But we have to come to terms that to live is Christ and to die is gain. Hindi ko hawak ang buhay ng bawat isa. Kahit ang sarili kong buhay, hindi ko hawak. Pero mga kapatid, nabubuhay na tayo sa mga huling sandali, sa huling kapanahunan. Kahit ngayon kapatid namin, yung mga si Lexi, pumunta ng Japan, si Alejandro ngayon pupunta ng Australia. And every time na naiisip namin yun, hindi nyo alam kung paano, kung gaano ako nalulungkot kami. Kasi isa na naman kapatid namin ang mawawala. Nung si Lexi, yung umalis, tinago ko lang yung iyak ko, yung lungkot ko, yung luha ko kasi gusto ko magpakatatag para sa kanya kasi bunso namin siya. Lalo na nung hinatid namin siya sa airport, hindi ako umiyak kasi tinago ko. Pero ngayon nang pati si Alejandro pala aalis na, hindi niyo alam. Nalulungkot ako sa totoo lang. Kahapon nung nasa National Youth Congress kami, parang gusto ko siyang ipag-pray. Gusto ko, Lord, proteksyonan mo siya. Gusto ko siyang iyak sa Panginoon. Kasi ang totoo, hindi natin hawak ang buhay ng bawat isa. Pero iisa lang mga kapatid ang gusto kong maiwan sa bawat isa. Na ang kamatayan ay isa lamang paraan ng pagpunta natin sa ating manlilikha